Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome po sa ating 365 Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo. And yung topic po natin for today is sino si Jesus at si Arius. And mababasa po natin to sa Philippians chapter 2 verse 6 to 7. Sa English po, who being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness. Sa Tagalog naman po, na siya, bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya tinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang inyong alipin na naging katulad ng tao. Ngayon po, i-share ko naman po yung natutunan ko sa naging topic po natin for today. Sa teaching po, first teaching, Jesus Christ is fully God, co-equal and co-eternal with Father. So, ang Panginoong Kristo po ay kapantay lang ng ating Panginoon, ng ating Diyos, and para iisa lang din sila, na iisa lang ang ating Diyos at ang ating Panginoong Kristo, dahil ang Diyos ay ang nagkatawang tao na si Jesus, kung kaya't ang Panginoong Kristo at si Jesus ay iisa lamang. So, sa second teaching po, a proper understanding of Trinity guards us against false teaching. So, wag po tayong maniwala sa mga false teaching na dalawa ang Diyos, which is super malinong ng katuruan na yun, dahil hindi natuturo na ang Diyos at si Jesus ay iisa lamang, dahil nagkatawang taong Diyos para sa ating mga tao upang tayo ay maligtas. Sa third teaching naman po, the divinity and humanity of Christ are both essential for our salvation. So, yung banal na espiritu ng ating Panginoon at yung pagiging katawang tao ni Jesus ay parehas na kailangan natin para sa ating salvation, dahil kung naniniwala tayo na merong Panginoon at naniniwala tayo na nagkatawang taong Panginoon sa Kristo, sa pamamagitan na yun, magkakaroon tayo ng walang hanggang buhay and sa salvation para sa ating sarili. Ngayon po, proceed po tayo sa application. First application po, be discerning about teaching that diminish Christ's deity and humanity. So, dito naman po, i-recognize po natin yung mga katuruan sa ating Panginoon Kristo. Kung alam naman natin na nagkatawang taong Panginoon Kristo, dapat nating ipaliwanag sa kanila kung ano nga ba yung tamang katuruan tungkol dito, and paliwanag natin sa kanila na ang Panginoong Kristo at ang Diyos ay iisa, dahil nagkatawang tao lamang ang ating Panginoon para sa ating ikakabuti. So, sa second application naman po, acknowledge both the full divinity and full humanity of Christ. So, tayong mga Kristiyano and believers ng ating Panginoon Kristo, naniniwala tayo na ang Panginoon at ang Panginoon Kristo ay isa. Pero kung sa tingin ninyo na may parang humahadlang or parang nililihis dun sa katuruan na yun, huwag na tayong magpalinlang pa, dahil binigay na nga sa atin ng Panginoon Kristo ang salvation
dahil sa paniniwalang iyon. So, hindi mo na kailangan pang maniwala sa ibang mga sabi-sabi. So, third application naman po, learn from history as the church is guided by the Holy Spirit. So, yung mga churches po na sinasamahan natin or mga pinupuntahan natin, i-make sure natin na i-make sure po natin na naa-align yung tamang katuruan sa churches na pupuntahan natin. So, sa discussion naman na po tayo, why is it essential to acknowledge both full divinity and full humanity of Christ for salvation? Dahil kung naniniwala tayo na ang Panginoon sa Kristo at ang Diyos ay iisa, sa paniniwalang iyon, napakalaking bagay na dahil nga ang Diyos ay nagbigay ng salita sa Biblia, and yung pangakong ibinigay niya doon, siya ay nagkatawang tao upang tayo iligtas, and through that nagkaroon na tayo ng salvation. And ayun lamang po for topic natin for today. Thank you for watching.